Good morning po sa atin lahat, mga ka-dog lover, cat lover, at animal lover. Okay? Good morning po. Meron po tayong isang discussion which is nakikita ko po at napanood ko po sa platform which is sa YouTube na kakakagat yung mismong amo or family member ng aso na alam nilang mabait. At marami po akong nakita mga nagko-comment doon. Sila nagpapalitan pa ng opinion. Well, nire-respeto ko po lahat kahit anong opinion yon. Na ang sabi, huwag daw hawakan yung aso pag kumakain. Kahit amo ka pa, yung isa naman, walang problema, sobrang bait, kabisado ko, pahawak mo. May problema lang yung asong nangagat na yon, which is yung napanood nila, kaya nangagat. So lahat po ng opinion na yun, nire-respeto ko. Ito po ay mag-opinion lang din po ako about sa sinasabing pag kumakain daw ang aso, huwag hahawakan. Ito po, opinion ko po to. Respeto po tayo, respetuhan po tayo. Magbigay lang po tayo ng mga opinion natin. Wala pong problema. Wala pong mag-aaway. Sa atin po tayong mga dog lover. Solid tayo. So, mga opinion po natin, irespeto natin. Ako po yung magbibigay ng opinion tungkol dyan. Simulan po natin dun sa sinasabi ng napanood ko na huwag daw hawakan ng aso pag kumakain. Alright. Magkakanto po muna ako, mga kadogo. Ako po ay merong bagong aso. Alam naman po natin yan, which is si Kobe. Sobrang bait po. Ako na po nagsasabi. Nakuha ko po yan, 6 years old na. Ibig sabihin, hindi sa akin lumaki. Pero sobra talagang bait. Ako na magsicertify, sobrang bait. Kahit na hindi po ako ang talagang nagpalaki sa kanya. Sabihin, may edad na, garantisadong mabait. Never po umangil. Never. Okay, dyan po papayosok ang discussion natin. Sample ko po kasi aso ko sobrang bait. Okay po, ganito po yan. Ang sabi, wag daw po hawakan ng aso pag kumakain. Meron po akong opinion dyan na conforme po sa sistema. Bakit po nasabing conforme po? Ako po bilang handler, kabisado ko po aso ko, sobrang bait. Kahit agawan kong pagkain niya, kahit gutom na gutom, hindi ako kakagitin kasi ako to, kabisado ko. Honestly, tayong mga may-ari at handler ng alaga natin, kabisado natin ang mga body language ng alaga natin. Tama po ba? So alam ko kung hanggang sa limitation ng aso ko, kabisado ko. Tayo po yun. Ako po bilang handler, walang problema, hawakan ko yan. Kaya lang po, napaka-importante po sa ating handler, owner, dog lover, na maglagay tayo ng restriction or limitations. Sa ano pong paraan? Sample po uli, ako. Meron po ako ditong apo na 2 years old and 3 years old. Okay? Okay, ito ang magandang sample. Mabait po akong lolo. Let's say, kumakain ako. Bigla po akong tinusok ng tinidor ng apo ko. Nagkakulitan. 2 years old, 3 years old. Kunyari, tinusok tayo. Kunyari lang po tinusok. Hindi po ba tayo magagalit? Alright. O kaya apo ko lagi kong tinatabi sa tulog. Bigla akong nagising dahil pinalo pala ako ng tsinelas sa mukha. Tutulog ako. Mabait akong lolo. Hindi po ba ako magagalit? Ibig sabihin po, may mood po tayong tao. Paano po yung aso? Okay, papasok po ngayon dyan yung sample. Kumakain yung aso. Yung apo ko lalapit sa aso ko, walang problema. Andun ako Papahawakan ko yan, 1, 2, tapos 3, or maaaring mas matagal pa, conforme kung ano nakikita ko sa aso ko, Tapos, tama na. Apo, layo na. Bakit ko po pinalalayo? Napakabait pa rin ang aso ko. Yun po yung tinatawag na limitations. Okay? Lagyan po natin ng restriction ng bawat magagawa nila sa ating alaga. Kasi po, tayo lang po nakakabasa ng body language ng aso natin. Kahit na alam natin mabait, huwag po natin isusugal itong mga itong pamilya natin. Kahit po mabait yan, bata po yan What if po, yung sample ko nga, kumakain, biglang piningot ng apo ko yung tenga ng aso. Diba? Biglang tinusok na kung ano mahawak nila. Biglang binato ng laruan. Kumakain, hindi po malayo mangyari yun kasi mga bata yan, 2 years old and 3 years old. Kaya importante po yung safety po ng family natin. Kahit napakabait po ng alaga natin,
Huwag po tayo magtiwala. Kasi po safety eh. Walang masama. Kung isa-safe natin ang lahat, especially din po yung surrounding natin, mga kaibigan natin sa labas ng bahay, especially uli mga bata. Sample po, pag nagpapawalk ako, may lalapit na bata, sinasabihan ko po kagad, "Nak, huwag mo hawakan na." Yan. Yung po tinatawag na safety, kahit mabait yan. Sinasabihan ko na sila, winawarningan ko na sila. Alas kung kitang-kita kong mood, papahawakan ko saglit, pero hindi ko papahawakan ng matagal. Kasi safety po nila ang unahin ko. Okay po, dapat lagi po tayo nag-iisip ng safety ng kapamilya natin, mga kaibigan natin, especially po ng mga bata. Di ba? Kahit na napakabait po ng aso ko, meron po akong limitation. Gaya po ng sabi ko, may biglang gagawin po ang bata. Baka mabigla yung aso, kahit napakabait po niyan. Remember po, 4 po ang paa niyan. Yung 4 pong paa na yun, hindi naman po nila nakukonsider na functional na kamay. Ano po ibig ko sabihin doon? Tao, pag meron tayong ayaw, kunyari, sample uli, merong mambabato sa atin. Let's say, bata. Uy, wag. Di ba, may kamay tayo, wag. Di ba? May papalo sa atin, apo, papaluin ako, apo, wag. May kamay tayo, wag. Ang aso po walang kamay. Kaya pag sila sinaktan, ang kamay nila, ang mostly yung functional nila, hindi po yung 4 na paa nila, kundi yung muso. Ang sasabihin ng aso, rar! Di po ba? Ilalayo yung ayaw sa kanya. Rar! Kumakain na saktan, rar! Wag! Yun ang ibig sabihin ng aso, wag! Wag! Ganon. Paano ko kung matuloy? Yun po ang hindi mangyayari. Kaya po tayo bilang responsible owner ng aso, huwag po natin hintayin yun. Huwag tayo masyadong magtiwala kay talaga po natin. Isipin po natin yung safety ng family natin at ng mga ibang tao na gustong hawakan yung aso natin. Kasi hindi naman natin hawak. Aso pa rin po yan eh. Hindi po natin hawak ang mood niyan. Lalo na pag nasasaktan. Wala pong kamay yan na pantulak sa mga taong mananakit sa kanya. Kundi po nguso, ganun. Paano po kung nadiin? Hindi ko po hahayaan sa family ko or sa ibang tao na may masaktan na dahil sa sinasabi ko lang na may tiwala ako sa aso ko. No. Hindi ko pwedeng sabihin sa sarili ko may tiwala ako sa aso ko. Ano mang bagay na mangyari at magawa ng aso ko, responsible po ako. So, hindi po masama ang mag-isip tayo ng safety. Yung lagi nating monitor aso natin. Kung maaari, huwag na natin pahawakan. Bakit pa natin pahawakan kung kumakain? O kaya may ibang tao, darating, mga bata, alam natin lalapitan siya, hindi naman niya amo yun. Tapos biglang, hawakan, di po ba? So wag na, lalapit pa lang, tayo mag-responsable, lalapit pa lang, wag mo hawakan. Wala namang masama dun. Kasi safety po ang iniisip natin. Sa mga tao pong magagalit sa opinion ko, sabihin mabait aso mo, bakit tayong pahawakan? Opinion ko po yun. Kasi po, mas inuuna ko po at mas mahalaga sa akin ang safety. Especially sa mga bata. Sana po maunawaan po natin yun. Mahal po natin lahat ng alaga natin, mapapusa, mapaaso. Mahal po natin yan. Pero syempre safety po, mga kasama natin. Lalo na po yung mga bata. Pag nandun na po, magsisisi na po tayo. So, dapat both masaya. Masaya tayo nag-aalaga ng alaga natin, mahal natin yung alaga natin. Isipin din natin ang kapakanan ng mga kasama natin sa bahay, especially mga bata at sa labas. Especially ulit mga bata sa labas. Kasi may mood po ang aso. Aso pa rin po yan. Kahit po gano'n sila kabait, huwag po tayo masyado magtitiwala na hindi po siya kakagat. Wala pong masama sa sinasabi kong safety first. Okay? Huwag po sana kayong magalit sa sinasabi ko. Ako po, mahal na mahal ko aso ko. Sobrang bait po yan. Alam ko po, mauunawaan po kung bakit ako nagkakaroon ng limitation sa aso ko. Lalo na sa mga bata. Meron kasi baka mabigla eh. So kung kumakain, pwede kong pahawakan. Andun supervision, pero may limitation. Saglit lang ako. Sige na po, bayaan mo na siyang kumain. Patapusin mo na. Safety. Safety po yun. Hindi po natin hawak ang mood ng aso. Aso pa rin po yan. Tao nga po, di ba? May limitation tayo sa mood. Sinampul ko na nga po ako bilang lolo. Napakabait kong lolo. Pero kung bigla akong papaluin mo, apo ko natutulog ako, biglang paluin din nila. Siyempre magagalit ako.
Oo. Yung aso, hindi. Tayo may limit pa. Kahit magalit tayo, hindi natin sasaktan yan eh. Siyempre, bata yan, tao tayo, mas mataas ang mentality natin. Eh, aso lang ganun. Hindi natin alam kung hanggang saan ang galit niya. Pag nagising siya, dinaganan siya, nasaktan siya, hindi pwedeng pagtingin niya, amo niya, hindi ka kakagatin. Walang ganun, hindi natin mababasa yun. So, iwasan na natin. Kasi mahirap pag biglang nasaktan ng aso. Kahit napakabait yan, nguso ang gagamitin niya. Rar, ganun. Pambugaw niya paano pag tinuloy niya. So, yun, mga kadugo. Sana naunawaan niyo po ang opinion ko. Huwag po magagalit ang aking mga kaduglaber. Lagi ko pong isinasaalang-alang sa sarili ko. Kahit mag-alaga po ako ng anumang hayop, especially aso, pusa, sinasamahan ko po ng safety. Safety first, para sa mga tao at sa mga mahal ko sa buhay. Ako po walang problema. Kabisado ko ang body language ng alaga ko. Sila po hindi. Alam lang nila is mabait, lalaruin. Baka pong biglang masaktan at kumagat. Okay? Safety lang po. Huwag pong magagalit sa opinion ko. Kayo po ay free mag-opinion sa inyo sa sarili nyo. At respeto ko po yun. Mataas po ang respeto ko sa ating mga dog lover at cat lover at animal lover. Kanya-kanya po tayo opinion. Respetuhan lang po. So dito, solid po tayo mga dog lover. Hanggang dito na lang po muna. Next time po, sana po mag-subscribe kayo sa channel ko sa mga hindi pa nakasubscribe. May God bless us all. Open po tayo magbigay ng opinion at lagi pong tatandaan, solid tayo ng laban. Any opinion, credited po yan at mauunawaan ko. Thank you for watching.